Lumipad na po kaninang madaling araw ang unang batch ng mga Pilipinong tutulong sa search and rescue mission sa Myanmar. Para sa iba pang detalye, kausapin po natin si Health Secretary Ted Herbosa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Secretary Herbosa. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat na nakasubaybay ng Balitang Hali. Opo, ano pong specific na lugar sa Myanmar ang target ng rescuers mula po sa Pilipinas? Hindi ko maalala yung pangalan but it's a specific place already defined ng Office of Civil Defense na coordinate na ito. So ngayon siguro nasa Bangkok sila kasi may stopover sa Bangkok at pagkatapos noon may 2 hours na layover at lilipad na sila sa Myanmar. Yung mga nawawala lang po bang Pinoy ang unang target nila doon o talaga hong for the whole 2 weeks, syempre talagang katuwang na ho sila ng iba't iba pang mga rescuers? Country assistance ito, no? So ito ay ni-request ng country of Myanmar at nag-offer tayo ng ating expert teams, no? Madaming membro ito. We have 91 members in the team. 32 ay yung Philippine Emergency Medical Assistance Team na WHO certified. Tapos nandyan din yung ating Bureau of Fire, yung Urban Search and Rescue. Ito yung mga hahanap ng mga nalibing sa mga collapse structure. At nandyan din yung Disaster Response Unit ng Armed Forces of the Philippines. At of course, yung ating mga piloto sa Air Force. At bukod po sa kanilang expertise, sir, meron ho bang iba pang mga dala ang ating team tulad ho ng equipment, gamot at iba pang supplies? Correct. These are self-sustainable teams, no? For 2 weeks. Ang unang experience ng ating team na to was in Turkey noong kailang taon nakaraan. At ngayon ito ng ating pangalawa na in another country as WHO certified. Alam nyo, there are only 52 certified by WHO in the world. Atin ay 3. Ang tawag nila number 44, 45 at 46. Isa po dyan sa JB Lingad, yun po yung team na pumunta sa Turkey. Pagkatapos yung sa NCR, Jose N. Rodriguez, at yung sa Visayas, ito yung Eastern Visayas Medical Center. So experience din sa disaster yung mga yan dahil naka-experience yan ng Typhoon Haiyan o Yolanda. Victims din sila, kaya naka-respond din na rin. Number 2, hinalo namin yung ibang teams na may ibang membro na may experience doon sa Turkey earthquake para may combination tayo. So yan ang kanilang mga kasama. 91 lahat ang galing sa Pilipinas, 32 ang galing sa Department of Health. I see. At sir, ito hong 2 weeks na ito, maaari ho bang ma-extend pa kaya ito? Kung sakasakali, ano ho yung mga senaryo na po pwede hong maging dahilan para sa kanilang extension? So usually ang kanilang equipment, self-sustaining, good for 2 weeks. Kung kailangan mag-extend, magre-resupply tayo or magpapalit. That's why meron tayong 2 other teams na naka-standby para hindi masyadong matagal yung ating mga volunteer doctors and nurses doon sa isang disaster area. Okay, so clarification lamang po, sir. Mahigit 90 po ang unang batch ng lumipad po papunta po sa Myanmar? Yes po, 2 C-130 ng ating Armed Forces of the Philippines ng Air Force. Okay. At ito lang ho, maiba naman din po tayo no, dun sa pagresolba naman po dun sa sinasabing overcapacity ng PGH. No, hindi na ho sila makatanggap doon ng mga pasyente sa kanila pong emergency room. Kamusta po? Ano ho ang update natin doon? Actually, binabantayan ko yan at mukhang na-decongest nila sapagkat may mga umuuwi naman na pasyente. At pag nakauwi na yung mga inpatient, na ipapasok from the emergency department yung mga pasyenteng nakakabit sa mga ventilator at na nakabit dito sa oxygen port. So ang rason talaga hindi naman nagre-refuse ang PGH, no? Ang problema, mas delikado ang buhay nila pag kulang na kami ng oxygen ports na life-saving. Alam niyo naman, ang dinadala sa PGH, kadalasan yung pinaka-serious at halos namatay na. So very important na ma-warningan sila. At sumalon naman yung ating 17 other hospitals sa Department of Health dito sa NCR. So ano yan, basta, pero hindi nila nire-refuse kung talagang serious na, tatanggapin pa rin nila sa PGH. Pero wina-warningan lang yung iba na medyo matatagalan ang treatment sa inyo. Kung makakalipat sa iba, lilipat sa iba. Opo, at saka yung siguro yung pagpapalakas din po ng iba pang mga ospital po natin doon sa mga iba't ibang hospital sa paglilipatan. Yan po ang hiling nila. Marami pong salamat sa inyo pong oras, Secretary. Maraming salamat. Magandang umaga po. Health Secretary Ted Herbosa po ang ating nakausap.